sa wakas, nagkita din. Hi guys, ito kasama ko ngayon ang classmate ko nung elementary. Ako mga 20 years na. Yeah, so parang may 20 years na rin yata. Yung huli namin pagkita. Dito pa kami nagkita sa Australia. Parang ano nga, pag sinabing 20 years na rin naman tayo nakakita. Oo, grabe guys. So, ganun na kami katanda. Umiidad na, hindi na maiwasan talaga. After nung elementary, hindi na tayo nagkita personal. Oo. Dito na kami nagkita sa Sydney. Sa Australia. Sa Ang kagandahan lang talaga kasi yung social media, kaya medyo constant pa rin yung communication. So, ayan, guys, I'm so happy kasi syempre, di ba naman tayo pagka may kakilala, lalo matagal na hindi na nakikita, ang sarap lang sa pakiramdam na makikita mo na hindi mo ina-expect, di ba? Of all places ay dito pa sa Australia. So, ayun guys, sabi ko sa kanya, no, interviewin ko siya quick lang for this vlog para sa mga viewers natin. Kasi siya, guys, ay unlike us, na naming mag-asawa, ayun pala guys, yung asawa ko. Kasi diba naka-student visa kami, pero eto si classmate ay nakarating siya dito as working visa. Working visa, guys. Kailan ka nga ba dumating dito? Dumating ako rito August 29. So, magwa 1 week na rin ako dito. 1 week pa lang. So, yan, sorry. guys, Magwa 1 week pa lang. Fresh na fresh ako dito sa Australia. Pero, naano ko na, kumbaga, yung klima rito, so, kamusta naman? Kahit sobrang lamig, naka-adjust na ba? Naka-adjust na ba? Naka-adjust na tayo. Yung klima sa atin sa Pilipinas, sobrang init. Dito sobrang lamig kahit yung sobrang init ng panahon dito. Syempre yung simoy ng hangin sobrang lamig. Iba no, ibang-iba. At ibang-iba rin ang tao rito sa Australia compared sa atin dito sa Pilipinas. Kasi doon sa atin sa Australia, doon sa atin sa Pilipinas, alam mo na, pero dito sa Australia, baliktarin nyo na lang o kabaliktaran. Napakababait ng tao. Australiano. Iba talaga yung experience. Ikaw ba, di mo ba, ina-expect mo ba? Pwede rin, katulad namin, di mo ba ina-expect na makakarating ka din dito sa Australia? Hindi ko ina-expect. Wait. So, kasi noon, nakikita ko lang yung opera house sa TV, sa movie. Pero ngayon, narating ko na, napuntahan ko na. Kasi nung pagkadating ko noong August 29, nagala agad kami dito sa Sydney. Ang sarap sa pakiramdam, no? Di ba, guys? Tapos yung transportation dito, alam niyo ba, yan, mga kababayan natin dyan sa Pinas, ang sobrang layo ng pagkakaiba sa Pilipinas at dito sa Australia. Pero hindi ko to sinasabi para i-down yung bansa natin. Siguro, para rin siguro magkaroon ng idea yung gobyerno natin na sana, ewan ko lang, kung kaya nilang igaya yung transportation dun sa atin, dito sa Australia. Pero mahirap gayahin yun. Kasi pag bago ka dito, ma-amaze ka talaga sa mga makikita mo, diba? Lalo, iba dun sa nakasanayan natin. So guys, ito, sabi ko sa kanya, mate, interviewin kita kahit saglit lang. So ito guys, kahit ako yung mga interviewin natin para sa mga viewers natin kasi yung iba kasi viewers namin, once lang nakapag-interview na ako, pero katulad din namin na student visa holder. So, this time naman guys ay sa mga aspiring kababayan natin na gustong makarating sa Australia, gustong makapagtrabaho. So, eto guys, lalo na yung mga skilled dyan. Kasi itong classmate ko na si Marvin ay naka-working visa siya. Ano ba yung sige classmate, i-explain mo sa mga viewers natin, sa kababayan natin na aspiring makarating dito kung paano ka nag-apply ng working visa dito sa Australia. Nagsimula yan kasi mas mabilis yung proseso sa akin kasi meron akong pinsan dito sa Australia. Then in-offer niya sa akin yung position as landscape gardener. In-applyan ko agad yun. May alam naman ako doon at talagang skilled ako doon. Landscape gardener dito. Nag-civil din ako. Sa construction. Sa construction, halos nandyan ang puso ko sa construction
Sa landscaping, kasama naman yun sa construction. Pag yung nasa exterior, part ka na. Part yun. So, hindi naging iba sa akin. Nung pina-applyan, apply ako, then na-hire agad ako ng company na pinasukan ng pinag-applyan ko. Oo. After kong ma-hire, ni-refer ako sa nag-ayos ng visa ko, mate. Sila yung nag-ayos ng visa ko, may mga hiningi lang silang mga documents para ma-approve yung visa ko. Tapos lahat naman yun, na-comply ko. So, madali lang naman yung mga requirements dun sa mga... Matanong ko, ilang weeks ang process simula nung nag-apply ka? Timeline. Sige. Nag-apply ako I think last week ng May or June. Pero limot ko na rin eh. Siguro mga May ako nag-apply. Tapos 2 days na-interview agad ako ng Australian government, ng Australian company. Okay. Yun nga, yung company mo yun. yun yan. Via Zoom. Via Zoom, okay. After kong ma-interview via Zoom, the following day, orientation ko na doon sa pinagbatuhan sa akin na agency na mag-aayos ng visa ko. In-orient na ako doon in-explain yung mga kailangan ko at saka yung mga benefits na pwede kong makuha dito sa Australia. Na napakagandang benefits. Including yung salary. Ano mga kasama din? Salary. Yung pwede bang i-share kung yung superannuation. Nakapix naman lahat ng salary dito ng mga skilled. Around 53,900 per annum. So kung i-convert mo yan, 170,000. Kaya bang kitain sa Pinas? Kaya 1 year. Yan, ikikitain mo dito ng siguro months lang. Months lang. 170,000 per month. Pero sa atin, 170,000. Pero Siyempre, malaki rin naman ang gastos dito. Expenses dito So akala din naman kasi nung iba na kapag nandito ka, malaki yung kinikita mo, dollar ang kinikita mo. Pero guys, siyempre, katulad niya, nagsisimula pa lang din siya dito. Kaya yung mga kamag-anak, joke lang. yung mga mag-e-expect, syempre, di ba? Hindi ganun kadali, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, baguhan dito sa Australia. Ito, classmate, pwede mo bang i-share sa kanila saan sila pwedeng mag-apply? Yung sa mga skilled worker dyan na gusto mag-apply dito sa Australia, kahit i-search nyo sa Facebook page nila, Caves Treasure Manpower. Talagay natin dyan. Ano ko lang sa'yo yung complete name nila, pero lagi ko nasa utak lang yung Caves Treasure Manpower, or kaya ay sa yung Caves Treasure Manpower, sila yung ano man tawag dito, nagre-recruit. Recruitment agency. So sila yung partner ng mga companies dito sa Australia. Sila yung partner dito sa Australia. Okay. And then tapos ang mag-aayos ng visa nyo ay AUS Global. Dito yun sa Australia naka-base. Tapos yung ASM o yung yun ba yung nabasa kong Australian Skilled Migration. Okay. Yung Australian Skilled Migration, sila yung mag-aayos ng visa nyo. Tapos sasaluhin kayo ng AUS Global. Parang ganun yung pagkaintindi ako. Ang galing. So talagang yung pagpunta mo dito ay kumbaga parang naging easy naman sa'yo. Blessing, no? Tungkol naman sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos ko. Siyempre, diba? isa pa yun, may magtatanong. Magkano yung nagastos? Laging tanong, magkano nagastos mo na nag-apply ka sa Australia? So sa gastos, more in documents lang pag-aayos. Siyempre yung pamasahe, mga personal. Pero sinasabi ko sa inyo, yung tinatawag nilang, ano man tawag dito? Placement fee. Kayang, ano yan weekly nyo babayaran yan sa kanila. Kasi kaya weekly, salary deduction. 150 per week ang ide-deduct. 150 Australian dollar per week, ide-deduct sa inyo. Parang 7 months yon. Ayun yun yung placement fee. Ang ika-cash out nyo lang ay yung ibabayad nyo doon sa process ng visa. Okay. So yun yung binayaran mo sa Pinas. 49,400 sa process ng visa. And kung i-add yung mga personal na nagastos mo, so more or less sa mga 60 ba? 60K. Mga 60K. And then pamasahe, ayun. Yung baon mo papunta dito. Yung baon ko rito. Pero ang kagandahan naman dito guys ay pagdating niya dito kasi ilang araw lang siya kagaya niyan, 1 week na siya na dito. And then tomorrow ay start na yung talagang trabaho niya. Kaya ito yung huling araw na sinusulit niya yung paggagala niya, paggagala kasi Sydney. magiging busy na yan. Kaya yan,
Pero dagdag ko lang, mate. Oo. Huwag kayong mag-worry dun sa ibabayad nyo sa 49,400 na ikakasyon nyo. Kasi, o-opera din kayo ng agency, bibigyan kayo ng financial Assistance. parang ganon. Tapos, babayaran nyo rin yon monthly. Okay. Oo, kaya huwag kayong mag-worry kung magkano yung ilalabas nyo o kailangan ba. Yun nga lang, asahan nyo, yung first year ng trabaho nyo rito, panay pagbabayad kayo ng utang. Kasi ang kayang ibigay ng agency sa'yo ay yung 1 month mong salary. Pwede kanyang, sabihin natin para mabilis na salita, pwede kayong palonin doon ng agency. Ayun yun. Pag napaloan kayo ng agency, syempre 1 year yung kunin yung term. Asahan nyo, yung 1 year na yon ay maghuhulog kayo. Bukod dun sa trabaho mo na landscape, Marami. ano pang mga available na work yung alam mo gawin? Pero I think for sure naman meron yung Nasa page nila. Facebook page, no? Ang marami about sa mechanic, tapos sa motor technician, ayan ang marami, pinakamarami yun. Yung So mechanic. basta skilled. Ito pa, may isa pa akong tanong, classmate. Nag-provide ka ba or hiningan ka ba ng, kasi diba Australia ay isang English-speaking country. So minsan yung iba nating kababayan, Yung takot IELTS. sila sa English. So hiningan ka ba ng IELTS or GTE? So yeah. Sige, bigay ko na rin yung mga qualification. Sama na natin doon. Siyempre ang qualification, at least 2 years kang nakapag-college. Tapos, yung sinasabi mo dun sa English, hindi na kami nag-IELTS nun. Ang ginawa na lang namin nung kumuha kami ng English. Yung katunayan na English yung, ano tawag dito? Sa college, yung English na yung gamit nilang language. Medium. Saka, Parang medium. Instruction is English. Tapos yung high school, ganun din. Kailangan din yan. Kailangan din. So, High school and college. High school and college, kailangan na merong certificate na ang medium of instruction ay English. So kahit hindi na sila mag-provide ng IELTS or PTE or English test, basta merong certificate na gano'n. So may bayad yun, depende naman sa school na... Sa high school, walang bayad yon sa public. Pero nung college, meron. Mababa lang naman. Kasi yung husband ko nag-ano din, kumuha din nun para sa 500 lang visa. bayad ko nun. Tapos sa mga skilled, may beta test na tinatawag. Ayun yung actual ano nyo. May beta test. Yung parang skilled assessment. Skilled assessment. Pagkatapos nyo na, nakapasa kayo sa beta test, syempre mag-ayos na kayo ng requirements o yung tawagin nila, nakapag-in ka na dun sa agency. Pagdating mo naman sa Australia, lahat ng skilled worker dito, kailangan din kumuha ng assessment for white card. Kailangan 100% na... Tapos ka na sa iyong white card. Kaya pala pwede ka na mag-work sa hindi ka makakapag-work dito, hindi ka makakapagtrabaho dito nang wala yung white card na yan. So yan guys, kung ako siguro dagdag ko na sa mga aspiring natin kababayan na gustong mag-apply dito, no? Sila man na skilled, no? So i-ready na nila siguro yung mga certificates na nila na possible, no? Sa mga previous job nyo, working experience nyo, ipunin nyo na yung inyong mga certificates. May mga trainings kayo kasi trainings. Bagay yun, yung mga certificates sa training. COE, trainings, yung mga TOR nyo, high school and college, Form 137 nga ata ang tawag na. Mas maganda siguro kung mag-apply sila doon sa agency. Sa Caves Treasure. Sa Caves Treasure na bet already na lahat, diba? Para kumbaga, kung sila ay qualified, mas mabilis yung process. Kasi sayang napakabilis eh. Mabilis. Ngayong year ako nag-apply, ngayong year din ako May, June, July, August, guys. Bago magkatapusan ng August ay nandito na siya. Imagine 3 months. Grabe. At dagdag ko rin, ang ikabibilis ng proseso ng visa nyo ay nasa sa inyo. Kasi yung documents na ihingin sa inyo, kailangan mo i-complete lahat yun. Kaya kung hindi ka... better ready na, i-ready na nila lahat. Kung gusto hindi pa mo nila. ayusin yung mga hinihingi sa'yo, tatagal yung visa mo. Tapos may medical pa yan, di ba? So yan. Medical So pa. para mapabilis guys ang inyong application, if ever gusto nyo rin mag-work dito sa Australia, kung kayo man ay skilled, ready nyo na lahat ng mga requirements na possible hingin ng agency or ng company. And then, make sure na kayo ay healthy, di ba?
pag kayo ay tinawagan for medical, di ba? Hindi na, wala nang mga delays. Para rin sa ano, ibigay namin yung link, ipalagay natin sa baba yung link nung Caves Manpower para ma-search nyo agad sa Facebook page nila kung may mga i-entertain naman kayo kung gusto nyo mag-apply doon. Caves Treasure Manpower. Natutuwa talaga ako kasi of all places talaga dito pa tayo nagkita, no? So yan guys. Dati magkakasama lang kami nung elementary, mga tulo pa uhog namin noon. Mag-shoutout ka na sa mga classmates namin. Shoutout sa mga classmates namin nung elementary. Balinta Elementary High School, yan. Yan, hello sa inyo. Kamusta kayo? Kamusta kayo dyan? Nandito kami ngayon in April sa Sydney, Australia. Yes. Magkasama kami. So, Patag yan. na lang ako ha. Oo, sige siya. Thank you. Nakakatawa. So guys, May bayad tong guesting ko. Parang $1,000 to $2,000 ang bayad nyo sa akin dito. kumita na tayo. Maraming viewers. Okay guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga next video na i-upload ko. And who knows, baka may makapanood nito na, diba? So sa mga shinare mo kung paano mag-apply, who knows, after ilang months, nandito na rin sila. Follow nyo na rin yung page ko. Ayan, sige. JH Marks sa Facebook ko. Parehas din sa TikTok, JH Marks din. Welcome to Australia!